Parang may mahika nakabalot sa halik na yun ni Greco. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. It's totally unexplainable, yet the feeling is so good. Nakakadala. Kaya nga kusang pumulupot ang kanyang mga kamay sa leeg nito, giving him a hint to kiss her more. At hindi naman siya binigo ng binata. He kissed her deeply and demanding. Kaya tumugon siya sa mga halik nito. Halik na nagpapawala ng kanyang katinuan. May bahagi ng utak niya ang kumakastigos sa kanya, ngunit may bahagi rin ito na nagsasabing huwag huminto. Halos kapusin siya ng hangin na maghiwalay ang kanilang mga labi. Like it? Tanong ni Greco na tila nagbalik sa kanya sa katinuan. Pinamulahan siya ng pisngi at saka umiwas ng tingin dito. I'm asking you. Puntag ni Greco sa kanya. Balik na tayo sa bahay. Sagot niya na umiwas ng tingin dito. Sandali. Pigil ng binata sa kanyang kamay. Nilingon niya ito pero hindi niya kayang tagalan ang nangaarok na tingin ni Greco. Muli siya nagbaba ng tingin saka bumuntong hininga. It's okay. Kung ayaw mo akong sagutin, alam ko naman ang sagot. Halika na. Wika nito at magkahawak kamay silang naglakad pabalik ng sasakyan. Aalisin sana niya ang kamay, ngunit naramdaman niya ang pagpisil ni Greco sa kanyang palad, kaya nilingon niya ito. I have no regrets in keeping you, Ashley. Nito, parang may haplos sa kanyang puso ang mga katagang yon. Nang makarating sila sa parking area, ay hinanap niya si Leandro. Looking for someone? Tanong nito sa kanya. Nasa si Leandro? Ako narito, pero si Leandro ang hinahanap mo. Kuno noon lumingon siya rito. Hindi pa siguro tapos ang kanilang gyera ng babaeng kasama niya kanina, kaya wala pa. Gusto mo ba siyang hintayin? Tila nakakalokong sagot nito. Hindi na. Maikling tugon niya. Uupo sana siya sa backseat ngunit pinigilan siya ng binata. Sa harap ka uupo, ako ang magdadrive. Mautiredad ng wika nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Para ano pa nga ba? May babalik pa nga ba ang nangyari kanina? Nagpaubaya siya sa halik nito. It means nanalo na ito sa kanya. Habang nasa biyahe, pabalik sa lugar nila Greco, ay napansin niya may kotseng sumusunod sa kanila. Hindi niya lang alam kung napansin ito ng binata. Kanina pa kasi ito tahimik. Kaya nagulat siya na mukhang sa ibang daan ito lumusot. Just relax. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Narinig niyang wika nito. Napalunok siya. Nasa peligro ba ang buhay nilang dalawa? Hindi pa man natatapos sa mga iniisip niya nang may marinig siyang pagsabog sa bandang likuran ng kotse nila. Ayoko! Narinig niyang utos ni Greco. Naguguluhan man ay sinunod niya ang kagustuhan ng binata. Ano ba nangyayari? Sunod-sunod na putok ang muli niyang narinig. Shit! Ani ni Greco, natamaan siya. Pero hindi siya pwedeng huminto dahil sa kanya si Ashley. May pinindot siya sa unahang bahagi ng kotse. At saka may airbag na biglang lumabas na siya magiging proteksyon ng dalaga sakaling mabunggo sila. At hindi nga siya nagkamali. Ilang beses silang binunggo ng sasakyan na humahabol sa kanila. Greco, ano nangyayari? Tanong ni Ashley. Trust me. Hindi ko hayaang masaktan kanila. Sagot ng binata. Isa pang malakas na pagbunggo at umikot-ikot na ang sasakyan nila. Mabuti na lang at nakabig ulit ni Greco ang manibela at nakapagpreno nang huminto ang kanilang sasakyan. Binunot ng binata ang barel sa tagiliran at nagpaputok. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga humahabol sa kanila. Mayapay biglang huminto ang putukan at tila nagsialisan ang mga sasakyang humahabol sa kanila. Napaangat siya ng ulo. Wala nang ang tao, maliban sa mga nakiisyoso sa nangyari. Ilang concerned citizen din ang lumapit sa kanilang sasakyan. Mukhang ini-interview nito ang binata. Habang nakikinig sa mga ito, kahit hindi niya maintindihan ang pag-uusap nila, napansin niya ang kaliwang kamay ni Greco. Tama ba ang nakikita niya? Parang dumudugo ito. Hindi ba't ito ang nakabenda? Bigla siya nag-alala para sa binata. Ewan nga ba niya? Kung bakit kasi sila pinaulanan ng bala kanina. Sino ba ang mga yon? Ilang sandali pa ay may medical team na dumating at agad na inasikaso si Greco. Let's go. Anito sa kanya. Wala sa loob na sumakay siya sa ambulansya kasama ang binata. Tahimik lang siya habang inaasikaso ito ng nurse na halatang nagpapakyut kay Greco. Ilang oras siya naghintay sa labas ng emergency room kung saan dinala ang binata. Mayapay nakangiti itong lumabas na naka-wheelchair habang itinutulak ng nurse.
Napataas naman ang kilay niya dahil mukhang gustong-gusto nito ang pag-aasikaso ng nurse sa kanya. Tatalikod na sana siya nang tawagin siya nito. Ashley, halika rito. Ikaw na magtulak sa akin. Nito na tila naglalambing. Ngunit kung titignan mo ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi mo kababanaagan ng anumang damdamin. Bakit ako pa? May nurse ka na? Inis na sagot niya rito. Because you are my slave. Dalian mo na, nasa labas na si Leandro. Utos nito. Umirap siya sa binata bago sinunod ang utos nito. Sino ba kasi sumugod sa atin kanina? Tanong niya habang itinutulak ito sa mahabang hallway. Huwag mo nang halalahanin yon. Ang mahalaga, safe ka. Safe nga ako, pero kanina feeling ko katapusan ko na. Bakit? Takot ka bang mamatay? Oo naman no, ikaw ba, hindi? Isang malutong na halakhak ang naging sagot nito sa kanya. Kaya lalong nainis ang dalaga. Bigla siyang huminto sa pagtulak dito. Oh, bakit mo hininto? Braso mo ang may tama sa'yo at hindi ang paa. Siguro naman kaya mo maglakad. Natahimik ang binata. Wala pang taong nakapagsalita sa kanya sa ganoong pamamaraan. Napaka-prangka ng babaeng to. Matapang. And he likes what he's discovering about her. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa wheelchair at saka nagsimula maglakad. Nauna siya rito. See? Kaya mo maglakad? Narinig niyang sabi pa ng dalaga na nakasunod sa kanya. Wala siya narinig na sagot sa binata, kaya naman nanahimik na lang din siya. Hinihintay na nga sila ni Leandro sa labas ng hospital kung saan sila dinala. Wala nang sinabi pa ang binata. Sa backseat sila umupo ni Greco pero hindi sila nag-usap. Sila lang ni Leandro ang nag-uusap at hindi niya maintindihan yon dahil parang native language yon ng mga Meksikano. Nang makarating sila sa mansyon ng binata ay hinatid na lang siya nito sa kwarto at walang lingon-likod na umalis. Hindi na rin siya nagaksaya pa ng oras. Gusto niyang magpahinga, hindi masyadong naging maganda ang gabing ito sa kanya. No, may maganda naman nangyari. Yun ay nanghalikan siya ni Greco. Wala sa loob na hinawakan niya ang kanyang mga labi at biglang napangiti. Muling bumalik sa kanyang balintataw ang eksenang yon. Bigla niya naipiling ang ulo. Ashley, okay ka lang? Alalahanin mo, isang alipin ang tingin sa'yo ng taong yan. Alipin nga ba? May alipin bang isasama sa pamamasyal at tinahalikan? Ha, manigas siya. Hindi ako magpapaalipin sa kanya. Nang makabalik na siya sa realidad ay nagtungo siya sa banyo upang mag-shower bago matulog. Sa palagay niya ay makakatulong yon para makatulog siya. Tama, kailangan niya mag-shower. Isinara ni Greco ang monitor nang makita niya nag-aalis ng saplot ang dalaga. Hindi na niya kailangan makita pa ang bagay na yon. Nahiga siya sa kama at napahawak sa kanyang labi. Ngumiti siya. Ibang klaseng babae si Ashley, yun ang napatunayan niya. Hindi siya tulad ng mga babaeng nakilala niya. Napailing siya, bakit para nagiging interesado siya sa dalaga. Tumayo siya at nagtungo sa bar area ng kanyang kwarto. Kumuha ng isang bote ng alak at saka naupo sa sofa sa kanyang minisala. Nakikiramdam si Ashley. Kanina pa siya nakahiga, ngunit bakit ang seryosong mukha ni Greco ang nakikita niya? Sa kisame, sa dingding, sa mga kortina. Ay, nakakainis na. Napabangon siya bigla at napasigaw. Ah! Anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit may dala kang bote? Tanong niya sa biglang sumusulpot na si Greco. Let's have some drink. Samahan mo ako. Gusto ko makatulog. Ano yan? Sleeping pills? Maybe. Tara. Nito at inabot sa kanyang isang glass wine na may laman. Hindi uso sa'yo ang kumakatok, no? This is my place. You are my slave. Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko. Bakit ako iinom kasama ka? Baka anong gawin mo sa akin? Ashley? Nitong hinaplos ang kanyang pisngi. I can do whatever I want, even di ka lasing. Napaismid siya. Anong ibig sabihin nito? Easy to get siya? Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata, ngunit kailangan na niyang bumangon. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumangon, ay may napansin na siya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang kama. At para makumpirma kung totoo nga ang nasa isip niya, lumingon siya sa kanyang tabi. Nanlaki ang kanyang mga mata na makumpirma niyang may katabi nga siya sa kama. Si Greco. Teka, ano ba nangyari kagabi? Ang naaalala niya lang naman ay uminom silang dalawa. To be exact, napilitan siyang uminom. Greco, gising niya sa katabi na animoy batang tulog na tulog. Inuyugyug pa niya ito upang magising. Sagot nito sa kanya habang nakapikit pa rin ang mga mata.
Ano nangyari? May nangyari ba sa atin? Lakas loob na tanong niya. Pupungas-pungas na naupo si Greco sa kama. Ang ingay-ingay mo, bakit ba? Reklamo ng binata. Maingay? Bakit tayo magkatabi? Ano ba talaga nangyari? Ngumisi lang ito at saka tumayo na. Hindi man lang sinagot ang tanong niya. Greco! Sigaw ulit niya ngunit tila wala ito narinig. Nainis lalo ang dalaga sa ginawa nito. Inisip niya tuloy, may nangyari nga ba? Kinapa niya ang sarili at mukhang wala naman. Mukhang wala. Kahit nasa meeting na si Greco, wala doon ang isip niya. Masyado siyang na-overwhelmed sa nararamdaman niyang kakaiba kay Ashley. Minsan, naiisip niya mukhang hindi siya ang aalipin dito. Siya ang inaalipin nito. Are you listening, Greco? Tanong ng kanyang mga kasama sa meeting na yon, mga business tycoons at smugglers. Leader ng mga gang na under sa kanya, sa magulong mundo ng mafia. Bigla siya nagbalik sa realidad. Siniko siya ni Leandro saka bumulong. Kanina ka pa nila tinatanong tungkol sa bagong shipment, pero mukhang hindi mo sila naririnig. Anito sa kanya. I guess, something is bothering you, Greco. Anang isa sa mga matandang leader ng grupo. Anyway, sino yung babaeng kasama mo last time? She's pretty. I like her. Anitong tila naging malisyoso nang maalala ang mukha ni Ashley. Stay away from her. Sagot ni Greco na biglang dumilim ang paningin. Easy, she's just a woman. Anito na itinaas ang kamay na animoy sumusuko. She's my slave. She's mine. May diin ang bawat bitaw ng salita ng binata. Bibilhin ko siya. I can make her my queen. Sabay bumunghalit ng tawa. Nagpatiimbagang si Greco at biglang sinungaban ang tumatawang kasyosyo sa negosyo. Greco, stop it! Awat ni Leandro, ngunit hindi siya nakinig. Lalo pa siyang nainis dahil sa ngumisi pa rin ang matanda. Hindi niya ito tinantanan ng suntok sa muka. Halos basag ang mukha nito nang iwan niya. Hindi sila inawat ng mga naroroon dahil alam niyang hindi sila sasantuhin ng mga tauhan ni Greco na nakakalat sa buong paligid. Clean this mess. Aniyang tumayo at saka iniwan ang mga ito. Nakasunod naman sa kanya si Leandro. Agad naman dinaluhan ng mga tauhan ng matanda ang kanilang amo na nabugbog ng husto ni Greco. Greco! Tawag ni Leandro sa kanya. Nilingon niya ito ngunit wala siyang balak na makinig sa sermon nito at pangaral. Save your comment, Leandro. Ayoko nang sinesermonan ako. Aniya, tahimik nilang nilakbay ang daan pa uwi. Nagulat si Ashley nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Kasalukuyan pa naman siya nagbibihis ng mga oras na yon. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong niya kay Greco na basta na lang pumasok sa kwarto. This is my house. You are my slave. Galit na sagot nito sa kanya. Nakaramdam ng takot si Ashley sa nakitang kaseryosohan ng binata at galit na meron ito. I can do whatever I want. At pwede ba? Manahimik ka muna? Ikaw ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ko ngayon. Alam mo ba yon? Ako? Bakit ako? Samantalang kadarating mo lang galing kung saan. Tapos papasok ka sa kwarto na may kwarto, tapos ako sisisihin mo kung bakit mainit ang ulo mo? Nahintakutan ng dalaga nang bigla siyang lapitan ng binata at hawakan ng kanyang mukha na halos pigain. You don't know me yet, Ashley. I can be the worst man that you'll ever meet. Wika nito, halos nanlilisik ang mata na puno ng galit. Nasasaktan ako. Aniya kahit nahihirapan siya magsalita. Bigla siyang binitawan nito at naisuklay ang mga daliri sa buhok. Inilamos din nito ang kamay sa muka. This is crazy. Anito at saka umalis na lang bigla. Naiwang naguguluhan si Ashley. Ano ba nangyari sa lalaking yon? Hinawakan niya ang panga na medyo masakit dahil sa pagpiga nito kanina.